Ang hyperacidity ay isang pangkaraniwang kondisyon na kadalasan ay tinatawag na indigestion. Ito ay isang uri ng sakit na dulot ng labis na dami ng stomach acid na siyang nagdudulot ng irritation sa tiyan o lalamunan. Dahil ang hyperacidity ay isang pangkaraniwang kondisyon, hindi ito mapanganib, maliban na lang kung ito ay isang sintomas ng isang malubhang karamdaman. Ang mga sumusunod ay 5 pagkain na kailangan iwasan kung ikaw ay mayroong hyperacidity. Number 1. Coffee. Kahit sino man sa mundong ito ay sasang-ayon na ang pag-inom ng kape sa umaga ay normal na routine. Subalit ayon sa mga pag-aaral, ang caffeine sa kape ay nagdudulot ng hyperacidity. Kung ikaw ay mayroong hyperacidity, sa halip na uminom ng normal na kape, ugaliin na uminom ng decaffeinated coffee para makaiwas sa acid reflux. Kung nais naman na maiwasan ang pagkakaroon ng hyperacidity, limitahin ang pag-inom ng kape. Number 2. Soft drinks at fruit juice. Ang pag-inom ng carbonated drinks kagaya ng soft drinks ay nagpapataas ng acid response. At dahil mataas din ang artificial sugar content nito, kailangan itong iwasan. Importante din na maiwasan ang mga citrus fruit juices kagaya ng orange juice dahil nakakasama din ito para sa may mga hyperacidity. Sa halip na uminom nito, payo ng mga eksperto na uminom na lang ng tubig. Number 3. Fried food. Ang fried food o mga prinitong pagkain ay mataas sa trans fat, kaya mas mahirap itong i-digest o matunaw. Bukod dito, ang mga pagkain ito ay mabigat sa tiyan at pinapabagal nito ang proseso ng pagtunaw ng pagkain sa katawan na siyang nagdudulot sa labis na asido sa tiyan. Ang fried fats naman ay karalasang naiiwan sa tiyan ng mas matagal na nagdudulot ng pressure sa tiyan. Number 4. Processed baked goods na mayroong preservatives. Normal sa mga Pilipino na magkaroon ng hilig sa mga matatamis na pagkain. Subalit ang desserts na high in artificial sugar at preservatives ay maaaring magdulot ng hyperacidity. Ayon sa mga eksperto, ang artificial sugar at preservatives ay isa sa mga pinaka-acidic na pagkain kung kaya't kailangan iwasan ang mga pagkain na mayroon ito. Kung nais niyong kumain ng desserts, mas mainam na kayo na lang ang gumawa para nababantayan o nakokontrol ang mga sangkap nito. Number 5. Karne. Ang karne ay mas mahirap i-digest kumpara sa mga gulay, kung kaya't nakakasama ito sa mga taong mayroong hyperacidity. Subalit ang mga karne na low in fat, kagaya ng turkey, lean chicken at isda, ay mas madaling i-digest kumpara sa pork at beef. Bagaman may mga alternatibong karne na mas madaling i-digest, payo ng mga eksperto, limitahan ito ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo at damihan ang intake ng raw fruits at vegetables. Maliban sa pag-iwas sa mga pagkain na ito, may iba pang mga paraan para maiwasan ang hyperacidity. Ito ay ilan sa karagdagan ng mga bagay na maaaring gawin upang maiwasan ito. Kumain sa takdang oras, huwag humiga pagkatapos kumain, maghintay ng 2 hanggang 3 oras bago matulog pagkatapos kumain, umiwas sa paninigarilyo, mag-ehersisyo araw-araw, magpahinga tuwing nakakaranas ng stress at magbawas ng sobrang timbang. Ayon sa mga eksperto, ang pagiging overweight o obese ay ilan sa mga pangunahing sanhi ng hyperacidity, kaya importante ang pag-ehersisyo at pagbantay sa mga kinakain. Sa makatuwid, kailangan umiwas kumain ng sobra-sobra at maliban dito, iwasan ang mga labis na maaalat, maanghang at maaasim na pagkain dahil nakakadagdag ito sa gastric acid o asido sa tiyan. Subukang uminom ng cabbage o carrot juice pagkatapos kumain para makatulong sa hyperacidity. Isulong po natin ang kahalagahan ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyong ito para sa kaalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat kong videos. Diyos mabalos! Thank you for watching Go Organic!